everyday na nabubuhay ka, everyday na nagigising ka, God has given you a chance para po tayo po ay may magawa pang pagbabago sa buhay. Alam niyo po, kapag ikaw ng bata, sasabihin mo man na, hindi, darating din ang pagbabago, hindi po. Lahat ng bagay, ginagawa bago dumating. Tama po ba? Dati, umiiyak ka lang sa higaan para humingi ka ng gatas, humingi ka ng pagkain. Alam ng magulang mo, baliit ka pa lang, iiyak ka lang, alam na niya na inaantok ka, alam niya na parang masakit ang tiyan mo, alam na nila na nangangailangan ka lang ng gatas. Tama po ba? Alam ng magulang yun, sisigaw ka lang. Pero hindi habang buhay, ganun ka lang humingi. 18 years old ka na, iiyak ka lang para humingi. Hindi po. Minsan natuto kang maglakad, nagsimula kang gumapang. Natuto kang tumakbo, nagsimula kang maglakad. Hanggang dumating sa time na natuto kang maging mature, nagsimula ka sa pagiging immature. At lahat po ng chance na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, the more na lumilipas ang panahon, nag-grow ka. At the more na nag-grow ka, nagbabago ka. At kapag nagbago ka na, yung mga chance na ibinigay sa iyo noon, nagamit mo o nasayang mo? Nagamit mo. Why? And every season na ibinibigay ng Diyos po sa atin, every opportunity na dumarating po sa atin, ikaw yung taong munti ka ng mamatay, pero binigyan ka ng buhay ng Diyos. Ang tanong, yung buhay na ibinigay, ginamit mo ba sa pagbabago? Ikaw yung taong noon hindi ka nakapag-aral, ngayon binigyan ka ng magandang opportunity na makapag-aral, nakapagtapos, makapagtrabaho, at yung buhay na meron ka, marami ka ng resources para magpagamit sa Diyos. Ang tanong, pinagamit mo ba sa Diyos? Meron kang oras, napakahaba ng oras mo, ang tanong, pinagamit mo ba sa pagbabago? Minsan ang mga tao, binibigyan ng chance ng Diyos para magbago, binibigyan ng chance ng Diyos para mag-grow, binibigyan ng chance ng Diyos para mag-mature, pero pinipili nila ang mapalayo sa Diyos. Wasting a chance to change. Marami pong ganitong tao. Ang gusto, yung chance na lang ng kanilang, ang chance na iniisip nila, unlimited. Kung hindi ko gagawin yung chance ngayon, darating yan. Kung hindi ko gagawin ngayon, tomorrow baka mayroon yan. Hindi mo alam na pag sinabing chance, sometimes dumarating, sometimes hindi. Minsan, akala mo uuna, marami pang kasunod. Baka magulat ka, yun pala uli. Hello? Kailan ka magbabago? Pag may chance? O wala na chance? Di ba? Ang tao, pag nakahiga na sa ospital, tsaka lang nag-iisip, pag nabuhay ako, Lord, bigyan mo ko ng second chance. Di ba? Sa mag-asawa, pag nagloko na, nagkaroon na ng problema, sinasabi, bigyan mo ko ng chance. Promise, babaguhin ko na. Minsan yung second chance na ibinibigay sa'yo, tsaka mo lang tinitreasure pag may second chance na. Pero yung mga first chance na ibinibigay po sa atin ng Diyos, minsan sinasayang po natin. Why? Kasi po, every chance that God gives us an opportunity to change, but not everyone takes it. Hindi lahat ng tao na ang binibigyan ng Diyos ng chance. Ang sabi sa 2 Peter 3:9, hindi hamad ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Buti na lang at binigyan ka ng chance ng Diyos ngayon na makakilala sa Kanya. Binigyan ka ng chance ng Diyos na may mag-share sa iyo. Hanggang ngayon ay nakakilala ka sa Panginoon. At hindi lamang nanatili po doon ang chance ng Panginoon. Binigyan ka pa ng chance para magpagamit sa Panginoon. But the question is, hindi lahat nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. Hindi lahat ng nagsisimba faithful sa Panginoon. Hindi lahat ng may hawak ng Bible, binabasa ang Bible. Hindi lahat ng umaawit sa Panginoon, umaawit mula sa puso. Hindi lahat na nagpupuri sa Panginoon ay pinupuri nila sa puso. Means, hindi porket malapit ka sa Diyos, ay ibig sabihin ang puso mo malapit na rin sa Diyos. Kasi ang pag-uusapan po natin, there are 4 persons sa Bible, mga kapatid, na may chance sila na magbago ng buhay, pero pinipili pa rin nila ang mapalayo sa Panginoon at masira ang buhay. Yun ang pag-uusapan po natin. Bakit nga ba maraming mga tao binibigyan ng chance? Yung chance kasi na binigay sa'yo, binigay din yan sa kapitbahay mo. Yung chance na meron ka, binigay din yan sa asawa mo. Yung chance na meron ka, binigyan din yan yung anak mo. Ang problema lang nila, hindi sila nag-response. Ini-ignore nila, nire-reject nila, ayaw nilang pansinin, ayaw nilang gawin. Why? Paniniwala nila, you only live once. By minsan ka lang mabuhay. Habang may buhay tayo, enjoy muna natin. Pagtanda na ako, tsaka magpagamit. Di ba ganoon? Ay,
Ano paniniwala ng iba? Next time na lang. The more na nilalapit mo sa Diyos, ang sagot, next time na lang. Tsaka na lang, may gagawin pa ako. Amen? Maraming mga tao ang paniniwala, kapag inaayaw mo maglingkod, bakit di ka pa nag-serve sa Panginoon? Bakit hindi ka papasok sa ministry? Ang sagot, di ako prepared. Marami silang chance na binibigyan ng Diyos, pero marami din silang reason na binabato. Kaya nga alam niyo po yung pinuso ko is one thing na nagre-remind po sa atin, hanggat may irarason ang Kristiyano, magrarason. Pero sa pamamagitan ng pagrarason, akala mo tinatakasan mo na ang responsibilidad. Hindi mo nalalaman, nagiging immature ka na, hindi ka na nagiging mature sa paglilingkod. Why? Yung pagkakataon na mag-grow ka, inilalayo mo sa sarili mo. Kung isang panggatong ka, kami yung maraming panggatong, umaapoy kami, inilalayo mo sa sarili mo, tanong, mag-aapoy ka? Ang isang posporo, kaya niyang gawin ang ginawa ng maraming posporo, umaapoy din at umaapoy din yung isang posporo. Kaya lang, hipan mo yung marami, matagal mamatay, malakas mag-apoy, pero yung isang posporo, hindi mo pa hinipan, patay na agad. Ganun po ang Kristiyano. Although kaya mong maging magaling, kaya mong maging magamit sa ministry, kaya mong magkaroon ng maraming talent, but pag hindi ka lalapit sa Panginoon, yung chance na meron ka, masasayang. Wasting a chance to change you. Amen po? And now, let's talk about many people na matututunan po natin ngayon, merong chance to repent, may chance silang sumunod, may chance silang sumurrender, pero binabaliwala nila. Pero hinayaan nila na tumagal at hinayaan nilang ipahamak ang sarili nila sa pamamagitan ng mga bagay na hindi pagsunod sa Diyos. Number one, let's talk about, ito yung mga nag-wasting a chance to change. They are chosen by God, but they refuse God sa buhay po nila. At sino po ito, mga kapatid? Number one, na makikita po natin, isa po dito mga kapatid sa matutunan po natin, you can be close to Jesus and still be lost. Alam niyo po ba, kaya mo maging malapit sa Diyos, pero ligaw ka pa din. Why? Kaya mong i-guide ng Diyos. He's a great na mag-guide po sa atin, shepherd natin. Pero kung ikaw yung tupa na gusto maging tupa, pero namumuhay ka sa magiging kambing, hindi ka kayang i-guide ng Diyos. Why? Ang shepherd, ang gina-guide lamang po niya, mga sheep. Pero pag kambing ka, hindi ka talaga mai-guide. Amen? Magpaka-sheep ka muna, magpakatupa ka muna. Why? Meron po, kagaya ng pinag-aralan po natin mga kapatid, nung nakaraan, open your Bible in Luke chapter 22 verse 3, nakaraan lamang po, prayer meeting. Then entered Satan into Judas, surname Iscariot, being of the number of the 12. Si Judas, malapit kay Jesus. Si Judas, disipulo ni Kristo. Si Judas, nakikinig ng turo ni Kristo. Si Judas, nakikita ang miracle ni Kristo. Pero hindi kailanman siya naging ligtas. Why? Kasi malapit lang siya. Pero ang puso niya, malayo sa Panginoon. May mga Kristiyano ganon. Remember this, take note, si Judas hindi po saved. Why? Hindi pwedeng papasok si Satan sa mga Kristiyano, kundi magpo-possess lamang matandaan po natin na magkaiba yung possess sa obsess. Tingnan niyo po ito. Kapag Kristiyano kang totoo at ligtas ka, magkaiba yung possess sa obsess. Ang possess, ito yung papasok. Ang obsess, ito yung itetempt ka lang. Okay, kapag ligtas ang isang Kristiyano, siya, totoong ligtas, o i-obsess ka lang, lilituhin ka lang, dadayain ka lang, itetempt ka lang. Pag kumagat ka, talo ka. Obsess po ang tawag ko doon. Pero pag possess, ikaw talaga ang pinanahanan ng dyablo, that's why hindi ka Kristiyano. Kasi kailanman ang Kristiyano hindi pwedeng pasukin ng dyablo. Pero itetempt lang sila. Depende sa kanila kung magpapatempt sila sa dyablo. Amen? Now, you can be close to Jesus. Kagaya ni Judas, he can be close to Jesus. Saan sila pumunta? Kasama si Judas. Siya pa nga treasurer. Pero ang puso niya wala sa Panginoon. He is not already saved. Hindi siya ligtas. Kaya pinasok siya ng dyablo. So mga kapatid, kaya mo palang maging malapit sa Panginoon, pero ligaw ka. Why? Kapag nanatili ka lang na malapit physically, pero hindi sa buong puso mo. Bakit, Brother Jerry?
Kristo, may responsibilidad ba ako? Yes. Meron. Sapagkat responsibilidad ng Diyos na bigyan ka ng chance. Pero ang pag-action at pag-decision ay nasa iyo. Hello? Sabi ng Bible for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever means, mga kapatid, nagbigay ang Diyos ng chance na piliin mo siya at ipamuhay mo siya, but ang tao minsan nine-neglect. Kaya nga sabi po doon, whosoever. Makikita natin mga kapatid, kasama ni Judas si Jesus, pero kailanman, hindi siya naging saved. Why? Baka yung pagkakataon na nagtutulong si Jesus, nakinig lang siya, hindi niya pinamuhay. Baka nakita niya, pwede siya naniniwala. Kaya hindi niya nakita ang halaga ng Panginoong Kristo. Kaya niyang ipagpalit sa kaunting salapi. Amen? Yung mga Kristiyano, yung mga tao na lumalayo sa Panginoon, I don't think so. Kung totoong Kristiyano, why? Kung totoong Kristiyano ka, kilala mo sino sinasampalatayanan mo. Kilala mo anong kapangyarihan niya. Alam mo kung paano siya gumawa sa buhay mo. At walang rason para lumayo ka sa kanya. Amen? Ibig sabihin pa mga kapatid, hindi sapat na maging malapit ka lang sa Panginoong Isus. Hindi sapat na ikwintas mo si Jesus. Hindi sapat na ilagay mo siya sa pader. Hindi sapat na binibitbit mo yung Bible niya, yung salita niya. Pero ang kailangan mo, yung puso mo dapat nasa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, laging binabasa sa Bible na hindi tumitingin ng Diyos sa ginagawa mo. Ang tinitingnan niya yung puso mo. At may mga tao, mga kapatid, nagpupuri sa Panginoon pero ang puso nila malayo sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, kung nasa Kanya ka physically, malapit ka sa Kanya physically, tandaan natin mga kapatid, may chance siyang binibigay sa iyo at hindi masasayang yun kapag malapit ka sa Kanya. Remember this, kung ang puso mo malapit sa Diyos, ang physical mo mukhang tingin natin malayo sa Diyos, tanong, sa Panginoon pa rin yun? Tingnan niyo po yung napako po siya sa krus. Inisipin niyo po, napako siya sa krus. Imagine about this. Imagine niyo po ito. Napako siya sa krus. Tatlo sila. Nasa gitna siya. Yung nasa kanan po niya, ay nasa kaliwa po niya. Makikita po natin mga kapatid na yun ay pinako sa krus. Makasalanan hindi. Makasalanan. Walang mabuting ginawa. Nakakahiga yung ginagawa. Kung titingnan mo, talagang tulisan sa labas. Pero ang tinanggap niya sa puso. Tanong, he already sick? Ligtas ba siya? Yes. Kasi hindi tinitingnan ng Diyos yung ating panlabas. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin sa Kanya. Amen. May kikita natin, you can be close to Jesus. Pwede kang maging malapit kay Jesus. Pero, ligaw ka. Yung nasa krus ng Kalbaryo, yung kasama ni Jesus, baka sa buong buhay niya, naririnig lang niya si Jesus nung hindi pa siya nakapako. Pero nung malapit na siya kay Jesus, hindi niya sinayang yung opportunity. Tama? Hindi niya sinayang, kinilala niya si Jesus, sabi niya, alalahanin mo ako, at sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita. Why? Kilala niya, kinanggap niya, buong puso niya, kahit sa buong buhay niya, hindi niya pinabuhay si Jesus, pero one thing at one last chance na meron siya, hindi niya sinayang. Sana hindi po tayo. Amen? Sayang ang lagi tayong umaatin sa church every Sunday kung sa puso mo malayo si Jesus. Amen. Sayang yung magbibihis ka ng maayos. Sayang yung aawit ka ng napakagandang boses. Sayang yung magsisipag ka sa Panginoon. Full time kang naglilingkod. Pero ang puso mo malayo. Sabihin na ng Panginoon sa iyo, malis ka sa akin. Hindi kita kilala. Depart from me. I never knew you. Amen? Yun ang pinakamasakit na mangyayari po kapag ikaw ay kasama ni Jesus, lumalapit kay Jesus, pero malayo ang puso. Amen? Number 2, na matutunan po natin, at meron din pong mga tao na nagiging example po dito. Kung kanina, you can be close to Jesus and you still be lost, kagaya ni Judas. Number 2, you can look spiritual but still be faith inside. Pwede kang makita spiritual ba? Ito'y may dalang Bible. Ito, may pananamit na talaga, Kristiyano. You can look spiritual, but still be faith inside. Sa puso mo pala, ay meron kang itinatagong hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Meron ka palang ipinapamuhay na malayo sa kagustuhan ng Diyos. Meron ka palang laging ina-apply, nagiging habits na minsan ikinakagalit ng Diyos.
mahalaga sa Diyos na mukha ka lang spiritual. Ang gusto ng Panginoon, deep inside, sa puso mo, sa buong buhay mo, kahit tingnan ka sa loob, ay spiritual ka. Amen? Spiritual ka. Spiritual ka mag-isip. Spiritual kang makaramdam. Spiritual kang magsalita. Spiritual ka sa buong buhay mo. You can look spiritual but still be fake inside. Pwede kang mukhang spiritual pero hindi totoo ang puso. Isa po yan sa mga nagiging reason na wini-waste natin yung chance para magbago. Sabi na pwede, mukha na lang ako spiritual, okay na to. Mukha na lang ako spiritual, okay na to. Kaya naman itago yung kasalanan eh. Okay na to. Minsan, nagiging ano na sa atin yun. Habang tumatagal, nagiging normal na ang paniniwala na gano'n. Yung epilog spiritual, okay na yun. But you fake or still be fake inside, sinasayang natin yung chance. Right? Kagaya po na mababasa pa natin sa Acts chapter 5 verse 2. Ang example na merong ganitong puso, looks spiritual, but still be fake inside, si Ananias and Sapphira. Ito yung mag-asawa. Mayroon pong isang tungkulin na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba, itong si Ananias and Sapphira, mukhang generous, mukhang mabait, mukhang masipag, mukhang mapagkatiwalaan, pero may tinatagong kasinungalingan sa loob. At iyon ang ikinamatay ng dalawa. What's the kwento po na meron sila? Tingnan niyo ba ito? Nung mayroong isang tao na nagbenta ng lupa, tapos yung pera na napagbentahan, gustong ibigay sa Panginoon. Gusto nila ibigay kay Apostle Paul at magamit sa gawain. So itong dalawang, si Ananias and Sapphira, mga kapatid, ang kinuha ko nila, dun sa napagbenta na sila pa yung naatasan, kinuha nila kalate. Tinan po, I'll give back part of the price, his wife also being Friday to eat. Ibig sabihin, nag-usap sila ng mag-asawa. Alam ng asawa niya, alam ni Sapphira na si Ananias ay kumupit ng pera dun sa napagbentahan. And so, makikita natin mga kapatid, na dinadaya nila ang Diyos sa mamagitan, even nasa gawain na po ito. Nasa gawain na, pero ang puso nila malayo sa Diyos. At alam niyo po ba, kung babasahin niyo po yung Acts, open natin na, tingnan natin, alam niyo po ba yung ikinamatay po ng dalawa? Magugulat po tayo mga kapatid na kapag ang Diyos ang dinaya mo, ang Diyos po ang pinagsinungalingan mo, there are things na pwede po nga on the spot. Ganun katindi po ang nangyari po sa kanila. Acts chapter 5, verse 2, mga kapatid, nasabi ko dito, verse 2, and kept back part of the price that his wife also being privy to give, and brought a certain part and laid it to the apostles' feet. Binigay nila kay Apostle Paul, kay Apostle Peter, si Peter, kasama nila ito si Peter. But Peter said, mga kapatid, sabi ni Peter, Ananias, why, verse 3, but Peter said, sabi ni Peter, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Isipin niyo po mga kapatid, ay nung sinabi ni Peter, bakit hinayaan mo na si Satan ay mag-filled sa puso mo para sa sinungalingan ito? Nagkasala sila sa banal na espiritu, nagkasala sila sa Diyos. Why? Sa maliit na kasalanan inilagay nila sa kanilang puso. Kahit nasa gawain po sila, pero ang puso nila wala sa Panginoon. Isang bagay po yun. They look spiritual, but it fake or still fake inside. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi po babasihan ng Diyos yung ang dami mo nang nagawa. Ang babasihan ng Diyos, paano mo ginawa? Amen? Right. Lord, talagang ako, Lord, naglakad ako, Lord, mula sa amin para makasimba ako, Lord. Lord, talagang naglinis ako, Lord, bago po ang simba. Naglinis ako mula sa first floor hanggang third floor. Pero tanong, ginagawa mo ba sa puso mo, buong puso mo? O ginagawa mo lang para purihin ka ng tao? Ginagawa mo ba yan para ipinakita mo mahalaga ako? O pinakita mo lang yan para mukha kang mahalaga sa tao? Minsan, tinitingnan ng Diyos yung motibo natin. Tinitingnan ng Diyos yung ginagawa natin. Kasi minsan, kaya natin gumawa ng mukhang spiritual. Kaya natin magpakita ng mukhang spiritual. Kaya mo magdamit ng mukhang spiritual. Pero hindi mo kayang itago ang puso mo kung ano ang laman. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Amen? Hindi nadadaya
ang Diyos, mga kapatid. Alam niya, nilalaman ang puso mo. Hindi ka pa nag-pray, He knows your heart. Alam niya ang puso natin. Hindi mo pa sinabi, alam na niya ang kanyang gagawin. Now, kung mag-iisip pala ako ng masama sa kapwa, hindi ko pa sinabi, alam na ng Diyos. Amen? Amen. Kung ayaw mong pag-isipan ka ng masama, kung ayaw mong makapagsalita ng masama, huwag kang maglagay sa puso mo ng masama. Amen. Amen. Para hindi ka makagawa ng masama. Sapagkat kung ano nilalaman ng puso, inilalabas ng bibig. Kaya tandaan po natin, ingatan natin ang ating mga puso. Lagi natin ilalagay ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat kapag may salita ka ng Diyos sa puso mo, mapapalayo ka sa pagkakasala. Right. Amen. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. You can look spiritual but still fit inside. Nakakita na kayo ng kabaong. Ganda ng kabaong. Yung iba, depende sa klase ng kahoy, yun ang presyo. Pag medyo maganda ang kahoy ng klase, mahal yun. Pag mukhang plywood lang, mura lang yun. Pero tandaan natin, anumang ganda ng labas ng kabaong, pag binuksan mo, patay yung nasa loob, bulok yung nasa loob. Now, kung bubuksan na Diyos ang puso, ano kaya ang nilalaman? Bulok o buhay? Amen? Amen. Bulok o buhay? Right. Kapag idinaan ng Diyos sa apoy yung ating mga ginagawa, tanong, mananatili bang tamang motibo o magiging ang dulo ay mali pala ang motibo? So, we need to check our heart every time. We need to cleanse our heart every time. Hanggat may chance na pwedeng magbago, gawin mo. Amen? Amen. Sabi ng iba, di kasi ako nakapagbago, hindi ako nagbabago kasi iba't iba yung mga nagsasalita. Gusto ko yung maganda ang magsalita. Gusto ko yung malalim ang salita. Tandaan po natin, kailangan ang desisyon ng pagbabago, hindi sa mga taong nagre-remind sa iyo, hindi po sa mga tao, ang salita ng Diyos tama, pero ang pag-a-apply ng tao, mali. Kahit ang ganda na sinabi ng salita ng Diyos, pag hindi ka nag-decide to change your life, hindi kailanman magmamanifest sa iyo ang salita. Amen? Kailangan bigyan tayong decision. Hanggat may chance, huwag mong sayangin. Hanggat may chance, huwag mong aksayahin at ignore. Amen? Amen. You can be look spiritual, but you still feel inside. Mas maganda na po yung spiritual ka inside. At gulat ka isang araw, kusa na lang po yan na nalabas. Sabi ng iba, ang hirap naman magdamit ng ganito, ang hirap naman magbasa ng mga Bible, tapos ang Bible namin malalim pa, King James Version. Di ba? Pagkakanta kami talaga naman ang solim-solim, ang hirap naman gawin maging Kristiyano, hindi mahirap yun. Pag totoong Kristiyano ang puso mo. Right. Kasi nung naging Kristiyano na ang puso mo, yung mga ayaw mo, nagagawa mo na. Yung mga hindi mo sinusuot mo na. Yung hindi mo kinakanta mo na. At magugulat ka sa ibang mga katatayan, hindi sila tumayo sa likod ng pulpito, but nung sila'y naging Kristiyano, hindi lamang sa isip, sa salita, sa puso, ay nakikita mo yung pagbabago. Right. Madaling sumunod. Amen. Kapag ang puso mo ay malinis sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. And number 3, you can serve God and still fall in love with the world. Ay may ganitong mga klaseng tao po hanggang ngayon. Mahal nila ang Diyos, naglilingkod sila sa Diyos, pero mahal din nila ang mundo. Kaya ginagawa po nila sa schedule, si Lord, si World, si Lord, si World, si Lord. Di ba? Ganon? Kaya magugulat na lang, lagi may kahati si Lord. Nagugulat na lang na lagi na lang may kaagaw si Lord sa oras mo. Alam niyo po ba, hindi naman sinabi ng Diyos na isingit mo sa schedule mo ang Panginoon. Hindi po sinabi ng Bible na isama mo sa schedule mo ang Panginoon. Ang sabi ng Bible in Matthew 6:33, seek ye first, i-priority mo ang Diyos. Dapat bagong schedule, siya muna. Hello? Amen. Bago ang mga big events mo, siya muna. Check it kung ikaw ay mapapalayo sa gawain. Kunin mo kung ikaw ay hindi mapapalayo sa gawain. Gawin mo kung ikaw ay hindi mapapalayo sa gawain ng Panginoon. Kung alam mong mawawala ka sa gawain ng Diyos, so, reject mo muna. Unahin mo si Lord. Amen? Amen. Yun ang pagpapriority po. But you can serve God, still fall in love with the world. Marami pong gumagawa at mga veterano po. Alam niyo yung mga tinatawag pong mga sabihin natin hindi faithful na asawa. Kaya nilang may asawa sila, pero kaya nilang humanap pa ng iba. Ang tawag doon, leron-leron sita. Humahanap pa ng iba. Alam niyo po, hindi minsan kasi sa atin, kaya natin mag-serve kay God. Lord, I can pray, I can
read the Bible. Lord, I can go and punta po sa church para maglingkod. Pero ang tanong, at the end of the day, at sa ibang araw na meron ka, saan ka naglilingkod? Sa mundo. Nakikinabang tayo sa mundo, nagiging sunod-sunuran pa rin tayo ng mundo, nagiging fall o nafo-fall in lang pa rin tayo sa mundo. Alam niyo po, I know kaya mong ipagsabay, pero hindi mo kaya maging faithful. Yung sinasabi po, you cannot serve two masters, although yung serve po doon is described na magiging faithful ka. Kasi kaya mong gawin yung sabay, kung magaling ka talaga, at kaya mong ipagsabay, pero hindi mo kaya maging faithful. Why? Ano sabihin mo doon sa isa? World, I love you with all my heart. God, I love you with all my heart. Parang mas love with all your heart, kung 100% sa mundo, 100% sa Diyos, ay magkaiba po yan. Kung meron ka ng 100%, ilang percent ang sa Diyos, ilang percent ang sa mundo? Ang gusto ng Diyos, mahalin mo ako ng buong puso mo. Means, walang kaagaw. Amen? Amen. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, pero hindi mo kaya maging faithful sa dalawa. So, you need to choose kung saan ka maglilingkod. Amen? Amen. You need to decide kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo at sino ba talaga ang gusto mo sundin sa buhay mo. Alam niyo po ba, meron sa Bible, in 2 Timothy chapter 4, verse 10, sino po ito? Si Demas. Ito po'y kasama po ni Apostle Paul. And for Demas had forsaken me, having loved this present world. Isipin niyo po, kasama niya sa ministry, pero iniwan po niya ang isang gawain para sa mundo. May mga ganitong klaseng tao po na minsan nawawala sa ministry. Why? Kasi mas minahal nila, i-priority nila ang mundo. Although, kaya natin sabihin, Lord, I love you, pero sa buong puso mo, may kahati siya. Kung ikaw ay gusto mo na mahalin ka ng 100% ng minamahal mo, sikapin mo wala siyang kahati o wala siyang minahal na iba. Dapat ikaw lang. Amen. Dapat 100% nasa iyo lang ang attention niya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Makikita po sa atin na kung ikaw ay nasa ministry, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, wala ka ng panahon para ibigin pa ang mundo. Sapagkat kapag nag-try ka umibig sa mundo, i-distract ka para ilayo sa Diyos. Merong lust of the flesh, merong lust of the eyes, merong pride of life, at lahat po yun mula sa mundo. At kapag minahal mo ang mundo, yun po yung ibinibigay niya. At kapag yun ang ipinamuhay mo, ang pagmamahal ng Ama, ang pagmamahal ng Diyos, at ang presensya ng Diyos, wala sa atin. Kaya ang nangyayari sa isang Kristiyano nagmamahal sa mundo, noon pinagsabay pa niya si God. Darating ang araw, mas minahal niya si Lord, minahal niya ang world, iniwan niya si God. Amen? Amen. Kaya alam niyo kung bakit iniiwan ng tao ang Panginoon? Hindi sa mga pastor, hindi sa mga miyembro, hindi sa kung ano ang kultura natin as a Baptist, as a Christian. Hindi po yun. Mas minahal lang kasi nila ang kultura ng mundo. Amen? Kaya iniiwan natin ang Diyos. Kaya walang rason, huwag tayo magkaroon ng dahilan na dahil kay ganito, titigil ako sa paglilingkod, dahil kay pastor, titigil ako sa paglilingkod, dahil sa ganito yung pamatayan ng church, titigil ako sa paglilingkod. Hindi po yun ang dahilan. Kasi anumang sitwasyon na mararanasan mo sa paglilingkod, kung totoong mahal mo ng Diyos, walang kahit anumang bagay ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Right. Yun ang faithful sa Panginoon. Amen. Kahit tigilan ka pa. Sabi nga, pag mahal mo ang isang tao, ay batuhin ka man ng 1,000,000 bomba, batuhin ka man ng kahit ilang milyong pana, magpapatuloy ka. Amen. Right. So, yun ang panantayan ng totoong nagmamahal. Mahal mo ba ang Diyos? Amen. Kung mahal mo ang Diyos, walang rason para tumigil ka. Why? Kasi naglilingkod ka sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Amen. Makikita natin, you can serve God, Mr. Fall in love with the Word. At yan ang naging reason. Kapag naglagay ka ng puso sa mundo, darating ang araw ay ilalayo sa Diyos. Alam niyo, napag-aralan niyo sa Bible School, hindi po tayo nilagay sa mundo para makipaglaban. Alam niyo po hindi po tayo nilagay dito na, Kristiyano na ako, lahat ng mga worldly things, kalaban ko yan. Lahat ng mga worldly bisyo, kalaban ko yan. Lahat ng mga kasalanan ito, kalaban ko yan. Pati yung mga kapitbahay, kalaban ko yan kasi hindi sila believer. Hindi po. Inilagay ka sa mundo, hindi para makipag-away, kundi maging tularan ng mundo. Right. Maging light of this world ka, maging salt of this world. Yung ikaw yung hanap-hanapin, yung
yung susundan, yung ikaw yung, tingin po, magluluto ka ng ulam, ano mo na mo hinahanap para pampalasa? Hindi naman magic sarap eh. Bago ang magic sarap, bago ang betchin, hinahanap mo asin. Abay, walang kwenta ang ulam kung walang asin. Di ba? Wala na ang magic sarap, wala na ang Ajinomoto, basta may asin. Nung kami pinag-aaral noon, may mantika at asin, okay na. Pag mantika lang, ay, hindi masarap. Pag may mantika at asin sa kanin, okay na yun. Di ba? Pampalasa. Ang ilaw po, mawalan ka na ng tubig, mawalan ka na ng magandang bigas, basta't may ilaw ka, mayroon kang liwanag, hindi ka maliligaw, hindi ka mapapahama. At that's the point, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, inilagay ka sa mundo to be a good example, hindi para makipag-away. Amen? Right. Masyado kasi ko, labag sa doktrina ko yung ginagawa nila, kaaway ko sila. Hindi po. Tayo po ay liwanag ng mundo. Tayo po ay good example dapat ng mundo. Amen? Yeah. So, you can serve God. Eh, Brother Jerry, nasa mundo tayo. Or you can live in this world dahil nasa mundo ka, pero hindi ka maging fall in love sa mundo. Parang ito lang yan. Nagtatrabaho ka sa boss mo. Kung babae ang boss mo, nagtrabaho ka lang, hindi ka ma-in love sa kanya. Bakit? May asawa ka. So, the good example, the good illustration, inilagay ka lang ng Diyos sa mundo, believer ka. Hindi ka para ma-compromise, hindi ka para ma-in love, hindi ka para gawin ang mga bagay sa mundo, kundi good example ka ng mundo. And someday, magiging gagayahin ka nila para sila din makakilala sa Diyos. Amen. Amen. Hindi porket nilapit sa iyo, mahalin mo. Hindi porket inilapit sa iyo yung ganitong trabaho, mas mahal mo na yan kaysa kay Lord. Hindi porket binigyan ka na ganitong kurso, mas mahal mo na yan kaysa kay Lord. Hindi porket binigyan ka na ganitong opportunity, mas priority na yun. Hindi lang ang opportunity, priority. So you need to decide, you need to choose, you need to serve God faithfully. Walang kahati. Amen. Kaya mo namang mamuhay sa mundo. Huwag ka lang ma-inlove sa mundo dahil ilalayo ka yung puso mo sa Panginoon. Amen. Right. Number 4, and the last one, mga kapatid, na makikita po natin sa wasting a chance to change, you can want eternal life but refuse to let go. Isang bagay po na makikita po natin, pwede mong gustuhin ang buhay na walang hanggan, pero ayaw mong bitawan ang mundo. Ito po, yung mundo, pang-temporary lang yan. Lahat ng bagay na binibigay ng mundo, inaalok ng mundo, temporary. Pero yung inaalok ng Diyos, panghabang buhay. Pag tinanong mo ang tao, saan mo gusto pag ikaw ay mamatay? Langit, syempre. Pero ang tanong, yung ginagawa mo, hindi makalangit, makamundo. Sabi ng iba, saan makikita ang panghabang buhay na walang hanggang buhay? Sa langit. Sino magbibigay? Ang Diyos. Kanino manggagaling? Sa Panginoong Hesus. Tatanggapin ko lang siya. Ang tanong, pag tinanggap mo ba siya, may bibitawan ka? Ay, hindi yun. Wala. Ibang usapan yun. Tanggapin ko lang si Lord. Pero yung bagay na kasalanan na meron ako, abay, hindi pwede, mahal ko ito eh. Diba? Yung ginagawa ko sa mundo, hindi pwede, mahal ko ito eh. So, mga kapatid, you can want eternal life. Maraming umaasa at nag-aasa ng eternal life, pero ayaw lang i-let go yung mga bagay na kontra sa buhay na walang hanggan. Amen. Gusto mo si Jesus, pero ayaw mong tanggalin yung mga ayaw ni Jesus. Lord, gusto kita, Lord. Lord, gusto mo sumunod sa iyo. Sabi ni Lord, bitawan mo muna yan. Ay, hindi pwede, Lord. Lord, gusto ko kita isama. Saan ka pupunta? Mag-iinom ako. Diba? Magbibisyo ako. Magagawa ko ng kasalanan, pero gusto mo na malapit ka sa Diyos, pero ayaw mong bitawan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, kailangan mo i-let go para ang Diyos pagmanahan po sa atin. Amen? Kailangan may bibitawan ka para matuto ka sumunod sa Panginoon. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Baliktad natin. Makakasunod ka lang sa Diyos kapag sinubukan mo nang i-deny ang sarili mo. At kapag binuhat mo na ang krus. Amen? Kailangan may sacrifice. Kailangan may pagtitiis. Kailangan may i-let go ka. Sabi ng Apostle Paul, forgetting those things which are behind and reaching forward for those things which are before. Ibig sabihin, mga kapatid, yung luma, palitan mo na bago. Hindi pwedeng pinalitan mo ang luma, wala kang nilagay bago. Hindi, binitawan ko na Lord, pero wala lang ako in-apply. Lord, may in-apply ako, pero hindi mo hinubad yung luma. Kailangan mo tanggalin. Amen? Walang taong normal mag-isip, magsusuot ka ng bagong damit, tapos yung luma, suot mo pa rin. Bakit walang ganun? Tanggalin mo, palitan mo ng bago. Amen?
Ilan niyo po, kilala niyo po ito? Yung isang rich young man, gusto niya sumunod kay Lord. May chance na siya na magbago. At ang pinakamagandang chance, yung tanong niya na paano siya magmamana ng kaharian ng langit, binigyan ng sagot ng Diyos. At ang sagot ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, if thou wilt be perfect and go sell that thou hast, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay mo sa mga dukha, at alagad yung mga kayamanan, makikita mo na, at sumunod ka sa akin kapag naibenta mo na, ipamigay mo na, then, sumunod ka sa akin. Abay, kung ikaw ay mayaman, ang puso mo, ang kaisipan mo, ang attitude mo, nasa yaman mo, ang gusto ng Panginoon, bitawan mo. Ayaw niyang gawin. Nanlumo po siya. At alam niyo po nangyari po sa kanya, hindi lamang siya nanglumo, pero he went away, lumayo siya, umalis po siya. Yan ang reason ng mga tao, mga kapatid, kung bakit hindi sila nagbabago. Yung chance na meron sila, nasasayang. Yung chance na pwede sila magbago, nasasayang. Why? Ayaw nilang gawin yung ipinag-uutos ng salita ng Diyos. Right. Alam mo bakit sila nagagalit sa mga believer? Alam mo bakit sila nagagalit sa pastor? Bakit sila nagagalit sa membro? Why? Hindi naman sila nagagalit physically, kundi nagagalit sila sa itinuturo ng tao na tama. Kasi salita ng Diyos. Kaya minsan nangyayari po sa atin, lumalayo tayo. So, ang ating atensyon, ang ating puso, ang ating desire dapat nakapokus sa Panginoon. Para kahit anumang iutos ng salita ng Diyos, we are not perfect. Pero may salita ng Diyos na siyang magtuturo sa atin, magiging righteous sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. 2 Timothy chapter 3, verse 17, makikita natin, this book, sabi dito, the Bible, the Word of God, ay ito po ay mula po sa hilingan mismo, inspired by God. Amen? Inspired by God, ang salita ng Diyos at nagtuturo to reprove, to rebuke, and to teach us to become a righteous Son of God. Magiging righteous po tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Kailangan mo nga lang bitawan yung mga bagay na meron ka. Gusto niyo sumunod sa Panginoon? Amen. Gusto niyo maging madali ang pagsunod sa Panginoon? Simulan mong bitawan yung gusto ng sarili mo. Kapag natutunan mo ng bitawan yung gusto ng sarili mo, matutunan mo nang i-apply yung gusto ng Diyos. Amen? Amen. So, kailangan natin po yun, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sundin si Jesus kung mas mahal mo, may mas mahal ka pa kaysa sa Kanya. Amen? Mahirap po sumunod kay Kristo na may mas mahal ka pa kaysa sa Kanya. Amen. Kaya mo lang sabihin, Lord, I love you. Pag sinabi ni Lord, prove me. Lord, sorry. Hindi ako perfect. Diba? Nangyayari po sa atin. Now, the powerful truth para sa ating pagtatapos, a wasted chance can become a permanent loss. Yung pagsasayang ng tsansa ay minsan nagiging permanenteng pagkapahama. Ang sinasayang na rin pagkakataon ay pwedeng maging permanenteng pagkawala mo sa Panginoon. Yung pwede ka na sana lumapit, mawawala ka palalo. Amen. Adam and Eve. Si Eve, may chance na sumunod sa Panginoon sapagkat binigyan sila ng instruction pero sinayang niya. Amen? Si David, nagkasala, may chance na pwede naman siyang wala sana siya doon sa may pasimano at siya ay namuno as become a king. Dapat naging busy siya sa ibang bagay, pero nakuha ngayon ng Diablo. Marami sa bahay mga kapatid na may chance ang magbago, pero minsan nasasayang at nagiging permanenteng pagkawala sa Panginoon. Kaya kung ngayon pala, unti-unti mong inilalayo ang sarili mo sa Panginoon, asahan mo, balang araw, malalayo ka talaga. Pero kung ngayon pala, unti-unti ka na lumapit sa Panginoon, asahan mo, balang araw, mas malalim at mas malapit ka na at yung relasyon mo mas intact sa paningin at sa harapan ng Panginoon. Amen. In our conclusion, now, sa ating pagtatapos, kung marami sa Bible na minsan sinasayang yung chance, ano yung mga bagay na pinabibitawan ng Diyos sa iyo? Kung may chance ka pa ngayon, gawin mo na. Kung may chance ka ngayon magbago, gawin mo na. Ano yung mga dapat mong baguhin ngayon? Kasi kung may asahan mo pa bukas na Lord, tsaka na lang Lord, paano pag bukas? Wala nang chance. Ilang chance na ang nasayang mo? How many times na nagbigay ng chance ang Diyos pero nasayang mo?
Alam mo yung mga, sana hindi ko na lang ginawa, sana wag ko nang gawin. Yung mga chance po yun. Kailangan nasasayang. So, don't wait, wag mong antayin, don't delay, wag mong i-delay, don't ignore, wag mong baliwalain, and don't waste your chance to change. Hanggat may chance ang magbago, hanggat nagbibigay ang Diyos ng buhay, laging may chance po tayo makapagbago. Pag wala ng oras, wala ng buhay, wala na rin chance para magbago. If God is giving you a chance tonight, don't waste this chance. Amen. Kung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mailapit ang mahal mo sa buhay sa Panginoon, don't waste your chance. Kung binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na gumawa ng mabuti, gumawa ng matuwid sa harapan niya, sa harapan ng marami, don't waste your chance. Dahil kapag ang chance lumampas na sa iyo, hindi mo ka malalaman kung kailan ulit darating yun. Amen. Amen. Wasting a chance to change. Yan ang nagiging reason. Lahat po ng aking binanggit kaninang apat, nung sinayang nila yung chance, napahamak. Huwag mong antayin na mapahama ka muna bago ka maghanap ng chance. Amen. Matuto na tayo sa nangyari pa dun sa ibang mga ninuno po natin. Huwag mong sayangin. I know and you know that God is a God of chance. Pero hindi sa lahat ng panahon na yung chance na inilalagay at binibigay ng Diyos sa atin, hindi sa lahat ng panahon binibigyan natin ng atensyon. Minsan nasasayang natin. Amen? Nasasayang natin. Let's pray. Pagkila Diyos naman na mapag